May nagsampa na naman ng reklamo laban kina Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma kaugnay sa 60 billion peso PhilHealth Fund transfer issue. Hindi naman nababahala ang dating finance chief dito. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Isang panibagong reklamo ang inihain sa Office of the Ombudsman laban kina Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth CEO at President Emmanuel Ledesma Jr. Kaugnay ito sa umano'y iligal na paglipat ng 60 billion pesos na PhilHealth Reserve Funds sa National Treasury. Bahagi ito ng 89.9 billion pesos na pondo ng PhilHealth na hindi nagamit. Nagtungo ang ilan sa mga complainant sa tanggapan ng Ombudsman ngayong araw. Bitbit ang kopya ng kanilang reklamo. Hiling nila sa Ombudsman, magsagawa sana ng preliminary investigation laban sa dalawang opisyal at alamin ang mga posibleng criminal, civil at administrative liability na maaaring ipataw sa kanila. Ani Attorney Rodel Tato na isa sa mga complainant, posibleng humarap sa graft, plunder, technical malversation at gross negligence violations sina Recto at Ledesma. If natuloy pa ang pag-transfer ng 29 billion pesos, I think dito kawawa ang mamamayan. No? We know that the reserve funds for PhilHealth are for investment, for higher earning investment for PhilHealth, or for maximization of the benefits of PhilHealth members, or reduction of contributions from the members of PhilHealth. And I think most of you are members of PhilHealth here. And kasamahan ko dito ay mga doktor, and sila mismo ay base sa kanilang practice, and also makikita nila kung sino naghihirap dito ang mamamayan. No? So in relation to the universal health care and for the proper utilization of public funds, thus we have filed this instant case. Dagdag ni Taton, nararapat lang na panagutin sina Recto at Ledesma sa ginawa nitong pagbalik ng pondo sa National Treasury na itinuring na ngang iligal ng Korte Suprema. Nakasaad din sa mismong reklamo na nagkusa at sinadya ni Recto at Ledesma ang paglipat ng pondo sa National Treasury para pondohan ang unprogrammed appropriations sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act o GAA. Pinababalik na ng SC ang 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth matapos ideklarang void ang Special Provision 1D ng 2024 GAA at ang Department of Finance Circular 003-2024. Sa ilalim ng Special Provision 1D nangyari ang pagbalik ng sobrang reserve funds ng PhilHealth na idinagdag sa unprogrammed appropriations ng 2024 GAA. Agad naman nagsalita si Recto tungkol sa isinampang reklamo. Anya, nirerespeto niya ang karapatan ng kahit na sinong individual o grupo na dumulog sa batas at maghanap ng legal na remedyo. Nanindigan din siya na tinundukan na ng SC ang issue at tumugon na ang gobyerno sa naging desisyon ng korte. Naibalik na rin daw ang pondo ng PhilHealth at mas pinalaki pa para lalong makapagserbisyo sa taong bayan. Iginiit din ni Recto ang naging pahayag ng Korte Suprema na wala siyang criminal liability bilang dating Finance Secretary dahil kumilos lamang siya in good faith para ipatupad ang Special Provision 1D noong panahong yun. Kumpiyansa rin siyang magiging patas at tama ang pagtataya ng Ombudsman at iba pang institusyong titingin sa reklamo. Sa bahagi naman ng Ombudsman, susuriin daw muna nila ang reklamo bago nila ito ganap na aksyonan. We will just look at the allegations to see if they're actionable. And of course, if it merits any further action on the part of the Ombudsman. Siyempre, if we find it to be properly done and the legal basis to be solid, then we will proceed. But we have to evaluate everything first. Samantala, wala pang pahayag si Ledesma tungkol sa issue. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.